Magandang araw mga ka-Werpapits, kamusta na kayo dyan? Andito tayo ngayon para pag-aralan natin o resolbahin natin ang problema ng isang amplifier na Sakura AB733 na kung saan ang trouble or ang nirereklamo ng ating customer ay hindi tumutunog. So, initial testing natin, hindi napitik yung relay. So, kaya dun tayo magpo-focus. Pero bago yan, shout out muna kina at kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag At sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kayong updated sa ating channel. At yung may mga katanungan naman ay dun tayo pumunta sa Werpapits community para dun natin mapag-usapan ang inyong mga katanungan. Ayan mga ka-Werpapits, etong ating Sakura AB733. So hindi siya tumutunog, ang kadahilanan ay hindi pumipitik yung relay. So eto, kasi yung relay na yan yung pinaka-switch niya papunta sa sa speaker. So kaya automatic pag hindi napitik yan, hindi na rin tutunog. So ituturo ko sa inyo step by step paano yung gagawin natin kung ganito yung problema natin. Ayan, una gagamit tayo ng it's either digital or analog tester para susukatin natin dito sa ating pinaka main amplifier yung dahilan kung bakit hindi napitik. So kalimitan yan tinatawag na DC offset. So may DC output na lumalabas sa ating amplifier na hindi naman dapat. So saan tayo magsusukat? Dito lang sa 5 watts na resistor. Ayan. So isa sa mga yan pwede nating sukatan. Ayan. So yun yung first step natin, no? Kung may DC offset. Ayan, so naka-power on na yung ating amplifier and then ang ating voltmeter nakaset sa DC. So yung isa nating test prod natin, yung negative, so sa block natin ilalagay, sa pwede rito sa speaker terminal. So yung isa, ito yung ipang susundot natin. Okay, so dito tayo sa isang channel. Okay, so ang nababasa natin is 0.001. So kahit sino sa kanilang apat, ayan. So ibig sabihin walang DC offset tong channel na to. So ayan, may nakaprint. Ito yung left channel. So ibig sabihin yung kabila right channel. So sa left channel naman sukatin natin. Ayan, so may DC offset siya na 13.8 volts DC. Ayan. So kahit sino sukatin natin sa kanila, may DC offset. Okay, dun pa lang sa unang test natin, meron na tayong idea kung bakit hindi pumipitik ang relay dahil offset siya. So offset siya ng 13.8 ang left channel. So yun yung first nating step. Ngayon second step, pwede na rin natin sukatin yung ating DC supply natin para masigurado natin na balance yung supply natin. Ayan, dito sa fuse. Ayan, meron tayong negative 57.4 and then sa kabilang fuse 57.4 din. So pareha sila. Ayan, so pag nagsukat kayo sa fuse, magkabila ang side. Kasi baka mamaya dito sa side na to may nababasa, dito sa side na to wala. So ingat lang mga ka-Werpapits at nakakakuryente na yung ganyang kataas na voltahe. So yung tester lang ipang susundot natin. Okay. Okay, so matapos natin makita na yung kabilang channel is offset, yung kabila naman ay hindi, pwede tayo mag-input. So inputan natin ng signal para testingin natin kung tumutunog yung hindi offset, yung 0.001 volt. Yun yung pwede natin testingin. Pero yung offset, wag na wag natin lalagyan ng speaker yon at maaring
masunog yung speaker natin or lalong lumala yung sira ng amplifier. So lagyan natin ng input. Okay, so meron ako ritong input signal. So lagay natin sa input A, and then meron din akong speaker wire. So nakakabit to sa speaker. Yung isa kabit natin tong black, kabit na natin sa negative. And then etong red, ito yung ipang susundot natin sa 5 watts na resistor or sa pinaka-emitter resistor nung amplifier. Ayan, so dito sa 5 watts ikakabit. So pakinggan lang natin kung natugtog o klaro tunog. Ayan, so narinig natin tumutunog yung kabilang channel, no? Next step natin, so para natin masigurado kung buo yung ating preamp left and right channel, so pwede natin baliktarin to. Ito yung pinaka signal ng amplifier, no? Yung left lilipat natin sa right. So huhugutin lang natin yan and then titwist lang natin. Ayan. So isasalpak lang natin yan. Ibubuka lang natin ng konti, okay? Ayan, so naisalpak ko na ng pabaliktad. Pakinggan natin, dapat tumutunog pa rin to ng matino. So yan, nabaliktad na natin yung signal, no? Both left and right channel ng ating preamp ay buo, tumutunog. So ang problema natin, nangangahulugan dito lang sa main amplifier na to, no? So sundan nyo ako, bubuksan natin to, iaangat natin yung board, no? Pero normally offset na hindi sagad yung voltahe, kagaya nito ang offset lang ay 13.8, no? Since nakita natin ang supply natin ay nasa 57 or 57 point something, normal yan pagka hindi sagad yung offset nya. So wala sa power transistor yan, kasi pag shorted yung ating power transistor, lulusot yung yung buong supply ng DC papuntang speaker. So since ito hindi, no, base sa aking experience, malimit na o-offset yan dito sa tinatawag nating differential transistor. Eto, so yung A970. So suspect ko pa lang naman yan, hindi pa natin na bubuksan, pero malimit yan. So kaya sundan nyo ako, mga kawerpa pits. Ayan, matapos natin baklasin yung board, ayan, nasa ilalim na tayo. So babaklasin natin yung A970, yung differential amplifier. So eto yan, yung dalawang transistor na yan. So bakit ko yan ang babaklasin? Dahil malimit yan sa gantong modelo. Ayan, so tetesterin natin yung transistor na binaklas natin, A970. Pero malimit to mga kawerpa pits, kung hindi man natin makita sa tester yung sira niya, malimit kasi mga leakage lang yan. So palitan na rin natin ng bago para sigurado. So sa hindi pa marunong mag-tester ng transistor, meron tayong tutorial niyan sa ating channel, no? I-search nyo lang how to test transistor or semiconductor. Ayan mga kawerpa pits, ituloy na natin yung troubleshooting. Matapos natin palitan etong tinatawag na differential amplifier transistor, etong dalawa, so naikabit ko na yan. Tinanggal lang natin to, mga pwedeng makaapekto sa amplifier. Susukatin na natin ngayon siya, itong output ng amplifier or itong 5 watts resistor, kung nagkaroon na ba ng pagbabago sa kanyang output, kung offset pa rin ba siya or kung na okay na ang kanyang DC offset. So sundan nyo ako mga kawerpa pits. Okay, so saksak yung amplifier and then power on. Ayan, nakaset tayo sa sa DC. Sa DC ang ating tester. And then power on ang amplifier.
Okay, tingnan lang natin kung yung tester natin ay nakaset na talaga at kung may nababasang voltahe. Ayan, oh. May nababasa yung sa supply. Pwede na natin uling testingin. Okay, ito 0, 0. Ito yung offset. Okay, so ano na siya? 0.016. Bagamat hindi 0, 0, ano na siya, near na sa baga 0 volt na rin. Ayan, o. Makikita natin nagkaroon ng pagbabago. Ibabalik lang natin yung mga wire dito and then tetestingin na natin kung tumutugtog na siya. Guys, paalala ko lang sa inyo mga ka-Werpa Pits, pag naghugot tayo ng mga sakit, lalagyan nyo pala tandaan. Kagaya to, nilagyan ko ng mga label ng Pentel yan. Eto. Para hindi tayo maliligaw kung saan siya dating nakakabit. Kasi pwede nating mabaliktad yan, imbis tayo makabuo, makakasira. Ayan, naikabit na natin. Magkakabit lang tayo ng input. Nilagyan natin ng input, audio input. And then gagamitan natin ng analog tester, iset sa volt AC. Yung negative natin sa negative terminal din ng speaker. And then yung pinaka plus dito sa output. Meron tayong input and then power on. Okay, check muna natin yung buo. Dapat makikita natin yan, pumapalo. Ayan, makikita natin. Ibig sabihin niya, naglalabas ng volt AC or audio signal na yan. Habang nilalakasan natin yung volume, lumalakas din yung palo niya kasi tumataas yung output voltage. Ito yung sa channel na buo. Nag-sampling lang tayo. Dito tayo sa kaninang sira. Ayan, may output na rin siya. Okay, after natin makonfirma na meron na siyang audio output, ia-actual na natin, speaker na gagamitin natin, mga ka-Werpa Pits. Ka-Werpa Pits, ito yung normal kasing operation niya. So papakita ko lang sa inyo, pag power on, ilang seconds lang pipitik or mag-activate yung kanyang relay. So tingnan natin. Power on. Na, off muna natin. Okay, naka-off siya. Power on. Ito yung relay. Ayun. Ayan mga ka-Werpa Pits, isa na namang trouble ng amplifier yung ating na-resolve. Sana may napulot kayong or may natutunan kayo sa ating i-discuss ngayon. At muli sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. At yung may mga katanungan tungkol sa ating tinapik, pwede nyo i-comment sa YouTube or sa Werpa Pits community. Doon natin pag-usapan. Salamat.